Ang Kyrgyzstan ay ang bansang matatagpuan sa Central Asia na pinagigitnaan ng Kazakhstan, China, Tajikistan at Uzbekistan. Ang bansa ay napapalibutan din ng mga bundok. Karamihan sa mga mananampalataya sa bansa ay mga Muslims. Meron din Christians, Orthodox, Catholics at iba't ibang kilusang Protestante. Si Asel Nigoubeva ay pinanganak noong 1986 sa syudad ng Tokmokchoy Oblast. Siya ay nakapagtapos ng kursong hairdressing. Kasunod noon ay lumipat siya sa Bishkek, ang kapital ng Kyrgyzstan, at naghanap ng trabaho sa salon. Isang araw si Azamat Estebesovi, o tawagin na lang natin siyang Mat, ay pumunta sa salon kung saan nagtatrabaho si Asel para magpagupit ng kanyang buhok. Nung nakita ni Mat si Asel ay agad niya itong nagustuhan dahil sa angking ganda at kaseksihan ng babae. Doon na niya inimbitahan si Asel na lumabas para magkape. Nagustuhan din ni Asel si Mat dahil mukha namang itong mabait, masipag at lumaki sa maayos na pamilya. Nagustuhan naman ng ina ni Asel si Mat dahil sa nakikita niyang napaka-reliyoso at sumusunod sa tradisyon ng mga Muslim. Naging magkarelasyon sila at nagplanong magpakasal na hindi naman tinutulan ng ina ni Asel. Sa edad na 19 ay nagpakasal si Asel kay Mat. Di nagtagal ay nagkaroon sila ng anak na lalaki. Isang gabi habang pinapaliguan ni Mat ang kanilang anak, ay aksidente niya itong nabuhusan ng maraming tubig. Natakot at umiyak ng malakas ang bata. Noong narinig yun ni Asel ay bigla siyang nag-react at nagalit at pagkatapos ay sinigawan si Mat. Hindi naman nag-atubili si Mat na sampalin si Asel dahil sa ginawa ng asawa. Sa kaparehong gabi ay umalis si Asel dala ang kanilang anak sa bahay ng kanyang ina. Nagsisi sa ginawa si Mat at agad na humingi ng tawad. Nagmakaawa siya kay Asel at sinabi na hindi na ulit mangyayari yon. At dahil lumaking walang ama si Asel, ay ayaw din niyang mangyari yon sa kanyang anak. Naniniwala siya na yun na ang una at huling beses na pagbubuhatan siya ng kamay ni Mat. At magpapatuloy silang mamuhay ng masaya kaya pinatawad niya ang asawa. Ngunit dun siya nagkakamali. Pagkalipas ng 1 taon ay lumipat sila mula sa Bishkek pabalik ng Tokmok para doon manirahan malapit sa kanyang ina. Sobrang masaya din si Asel sa mga panahong yon dahil buntis ulit siya sa pangalawang anak nila ni Mat. Isang araw ay naglakad-lakad si Asel at ang kanyang anak sa playground malapit sa kanilang bahay at nakasalubong niya ang dati niyang mga kaklase. Nagbatian sila at nagkamustahan. Ngunit pagkabalik nila sa kanilang bahay ay nakatanggap ng isang malakas na suntok sa mukha si Asel mula kay Mat. Dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya ay natumba siya at sa kasamaang palad ay naging dahilan yon kaya siya nakunan. Simula nung lumipat sila sa Tokmok ay naging anino na ni Asel si Mat. Palihim niyang sinusundan si Asel sa tuwing ito ay aalis. Madalas din siyang gumagawa ng paraan para sila ay mag-away. Mas napapadalas na din niyang saktan si Asel kahit na nagkaroon ulit sila ng isa pang anak na lalaki. Dahil nalaman ng kanyang ina ang ginagawa sa anak kaya kinuha niya si Asel pauwi sa kanyang bahay. Ngunit hindi tumigil si Mat. Pabalik-balik siya sa bahay ng ina ni Asel para paulit-ulit na humingi ng kapatawaran sa asawa at nangangakong hindi na niya uulitin. Sa tradisyon ng Kyrgyzstan, ang mga anak na lalaki ay dapat na lumaki kasama ang kanilang ama. At dahil hindi rin kaya ni Asel na malayo sa kanya ang mga anak at iwanan ito sa pangangalaga ng ama, kaya napipilitang bumalik si Asel sa bahay nila Mat. At nangyari yon ng halos 5 beses na pabalik-balik siya sa kanilang bahay. Naging bangungot para kay Asel ang kanyang naging buhay kasama si Mat. Matapos ang pagtitiis niya ng halos araw-araw na pambubugbog sa kanya ni Mat, ay nakapagdesisyon si Asel na pumunta na sa mga pulis sa pag-asang makakakuha siya ng tulong. Ngunit walang criminal sentence para sa domestic violence sa Kyrgyzstan. Ang maximum na penalty ni Mat ay 3 araw lamang sa isolation center. Pagka-uwi niya ay paulit-ulit na naman ang kanyang ginagawa sa asawa at tumagal yon ng halos 6 na taon. Ni ayaw niyang marinig ang tungkol sa divorce. Binantaan niya na kung magfa-file ng divorce si Asel ay hahanapin niya ito at papatayin niya silang lahat, pati ang kanyang pamilya. Sa panahon na sobra ng pananakit kay Asel ay dinala siya ng kanyang pamilya sa Italy. Sa Italy ay tumira siya sa kanyang kapatid na lalaki na siyang tumulong para makahanap siya ng trabaho. Pinasok niya ang 3 trabaho, bilang caregiver,
tagalinis at tagaalaga ng aso. Halos buong linggong nagtatrabaho si Asel para makapag-ipon siya ng pera para makakuha din siya ng sarili niyang apartment at para magkaroon ng ipon para sa kanyang mga anak at maiwan ang malupit na asawa. Matapos ang 3 taon at kalahati ay nakapag-ipon na si Asel ng sapat na pera para makabili ng kanyang apartment at makapagbukas ng maliit na negosyo. Sa ilang taon niya sa Italy, nakahanap siya ng bagong kaibigan at unti-unti na rin nabawasan ang kanyang stress at anxiety. Ngunit malungkot pa rin siya dahil sa naiwang mga anak. Pero alam ni Asel na hindi sasaktan ni Matt ang kanilang mga anak, kaya medyo nakakampante ang kanyang isip. Ngunit nung pagkabalik niya mula sa Italy ay lumantad sa kanya ang isang nakakadurog na bagay. Ang kanyang mga anak ay nabubuhay sa isang kakilakilabot na kalagayan. Sa isang maliit na kwarto ay doon na sila natutulog, naglalaro, kumakain at doon na din sila dumudumi. Hindi na rin nag-aaral ang mga bata at hindi na nakakakain ng maayos. Sa halip na pag-aralin ay pinapadalo ni Matt ang mga bata ng madrasa, isang Muslim religious at educational institution kung saan sila ay natututo ng relihiyon at matututong magbasa ng Quran. Agad na kinuha ni Asel ang mga bata at parang walang pakialam si Matt ng mga oras na yon. Ang buong akala ni Asel ay nakaligtas na siya sa mapang-abusong asawa at hahayaan na silang mamuhay ng matiwasay ng kanilang mga anak. Isang gabi ay lumabas si Asel para bumili ng dishwashing detergent sa malapit na tindahan. Habang papunta siya ay nakasalubong niya si Matt at sinundan ulit siya. Kinaladkad niya si Asel at pinagbantaan gamit ang kutsilyo sa dinala sa malayo at madilim na lugar. Doon ay brutal niyang binugbog si Asel at sinamantalahan. May dumaan at narinig ang iyak at pagmamakaawa ni Asel kaya tumawag sila ng pulis. Noong September 1, 2022 ay sumulat ng statement si Asel laban sa kanyang asawa dahil sa rape. Na-detain si Matt at sinampahan ng kaso. Sigurado ang pamilya ni Asel na siya ay makukulong at matatapos na ang papapahirap nito sa kanila. Ngunit hindi. Naging aktibo din ang pamilya ni Matt at hindi nila matanggap na ang kanilang anak ay malupit. Ang ina at kapatid na babae ni Matt ay nagmakaawa kay Asel na iurong na ang kaso. Ginawa nila ang lahat para paghinaan ng loob si Asel na ituloy ang kaso at nagtagumpay nga sila. Iniurong ni Asel ang kaso kapalit ng relinquishment ng parental rights. Ngunit opisyal pang ama si Matt ng kanilang mga anak. Ang district court ay dinismiss ang kaso dahil sa counter-application ng biktima at ang pagkakasundo ng mga partido. Pagkatapos makalabas sa kulungan ay nagkumpisa ulit si Matt ng panibagong panghaharas at pagbabanta. Araw-araw ay nagpapadala siya ng mga pagbabantang mensahe kay Asel. Papalit-palit din siya ng kanyang number para tuloy-tuloy niyang maharas si Asel. Sinabi pa niya na kapag makita niya si Asel ay papatayin niya ito. Nag-aantay siya sa driveway, inaantay niya rin ito sa trabaho at sinusundan niya ito kahit saan. Sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng pamilya ni Asel para samahan siya sa kanilang bahay at para maprotektahan siya at ang kanyang pamilya mula sa pag-atake ni Matt. Ngunit hindi yun nakaligtas kay Asel para sa pangalawang pag-atake. Noong January 31, 2023 ay nag-report ulit sa pulis si Asel dahil sa muling pananakit at panghahalay ni Matt. Muling kinasuhan si Matt at inaresto. Matapos ang investigasyon ay pinasa ang mga ebidensya at iba pa mga documents sa korte. Nag-antay ang pamilya ni Asel at umaasang sana man lang ay makulong ito ng mas mahaba. Sa araw kung kailan magaganap ang paglilitis ay inimbitahan ng judge at prosecutor si Asel sa isang kwarto. Nandoon din si Matt at sa harap mismo ni Asel ay tinanggal ang postas nito at sinabi na sa halip na 5 taong makukulong ay bibigyan lang nila si Matt ng 3 taong probation. Sa katunayan ay mananatiling malaya si Matt. Isinaalang-alang ng korte ang desisyong yon na karapat-dapat dahil matanda ng ina ni Matt at may kapansanan at may 2 pa siyang anak. Laruin ko lang na ang probation ay inilalapat sa mga nahatulang tao. Ang layunin ng probation ay iwastong pag-uugali at maiwasan ang paggawa ng mga bagong krimen ng isang tao. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Asel noong mga oras na yon. Pakiramdam niya siya ay nakakulong sa isang kahon na wala ng takas. Muli siyang nawala ng pag-asa at nakaramdam ulit ng takot. Ngunit hindi na nag-antay pa si Asel ng panibagong pag-atake na naman sa kanya ni Matt. Wala na siyang pinaniniwalaan at ayaw na niyang makinig pa sa mga kamag-anak ni Matt. Kaya nag-hired na siya ng abogado at nag-file ng appeal sa Choi Regional Court. Ibinigay ng mga abogado ang lahat ng mga mensahe ng pagbabanta, lahat ng voice messages
at sa pagkakataong ito ay napunta na sa korte ang kaso. Ngunit patuloy na naaantala ng mga ilang kaganapan o pangyayari ang hearing. Una ay nagkasakit ang judge kaya na-postpone ang trial ng 1 buwan. Ang pangalawa at pangatlong hearing ay na-postpone dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa pang-apat na hearing ay nagmakaawa na si Hazel na huwag nang iantala pang hearing dahil sa takot. Hindi sa pananakit kundi sa takot na mamatay. Dahil sa malaya pa rin si Matt at patuloy na pinagbabantaan ang kanyang buhay. Gabi bagong hearing ay nag-send ng picture si Matt kay Hazel ng itim na backpack na may lamang lubid at kutsilyo. September 20, 2023, bandang 6:30 ng umaga. Ginising ni Hazel ang kanyang mga anak at sabay silang kumain ng umagahan. At hinatid ni Hazel ang panganay na anak sa paaralan. Pagkabalik niya ay inayos niya din ang kanyang mga gamit para umalis at hindi niya inilak ang pinto. Habang nagsusuklay siya ng buhok ay agad na bumukas ang kanilang pintuan. Agresibong pumasok si Matt sa loob ng bahay kaya nagulat na lamang si Hazel at pumasok sa banyo. Ngunit naabutan siya ni Matt at agad siyang sinuntok sa ulo ng 2 beses. Kasunod nun ay sinakal siya ni Matt. Nawala ng malay si Hazel at may mga pagkakataon na naririnig pa niya ang boses ni Matt pero sobrang hina na at parang nananaginip na lamang siya sa mga nangyayari. Ngunit nung umiyak na ng malakas ang kanyang anak ay biglang nagising si Hazel. Tinakpan ng bata ang kanyang sarili ng kumot at iyak ng iyak habang sumisigaw na "Daddy, don't do it." Pinatahimik ni Matt ang bata at sinabi na kung hindi ito titigil sa kakaiyak ay papatayin niya rin ito. Hindi malaman ni Hazel kung paano mula sa banyo ay napunta siya sa kusina. Bigla ulit siyang nilapitan ni Matt at saka binuhat at ibinagsak ng makailang beses saka binugbog ulit. Kasunod nun ay nagkaulirat ulit si Hazel at nakita niyang puno na siya ng dugo, ngunit hindi niya alam kung anong nangyayari. Napakaraming dugo ang nawala sa kanya at ramdam niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Makailang beses siya nang hingi ng tubig kay Matt. Ngunit ang dinala sa kanya ni Matt ay balde na may lamang basahan at tubig na may mga dugo pa. Kasunod nun ay pumili siya ng kutsilyo na sa tingin niya ay tatagos hanggang sa puso ni Hazel. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis sa bahay. Yun pala ay narinig ng kapitbahay ang sigaw ni Hazel at tumawag ito ng pulis. Mabuti na lamang at dumating sa tamang oras ang mga pulis kung hindi ay nasaksak na sa dibdib si Hazel ni Matt. Nanlaban pa si Matt nung inaresto at tumangka pa na saksakin ng isa sa mga pulis. Nung nasa banyo pa pala si Hazel at nawala ng mala ay pinutol na ni Matt ang kanyang ilong at mga tenga. Nilaslas ang leeg at sinugatan sa mukha at patuloy na binugbog. Saka siya hinila papunta sa kusina. Agad na tumawag ng ambulance sa mga pulis. Nung nakita nilang nangyari kay Hazel ay agad nilang hinanap ang kanyang naputol na ilong at mga tenga ngunit hindi nila ito nakita. Dahil ang mga naputol ay inilagay pala ni Matt sa kanyang bulsa. Dinala si Hazel sa Fort City Hospital sa Bishkek ngunit hindi sila nakapagbigay ng paunang lunas. Paliwanag nila na hindi pwede si Hazel sa kanilang hospital dahil taga-ibang lugar siya. Kahit ang mga doktor ay hindi man lang nagawang tumulong para itigil ang pagdurugo. Sa pangalawang hospital na pinagdalhan sa kanya ay doon lang siya natanggap. Kasunod nun ay dinala siya sa National Hospital kung saan siya ay inoperahan ng 9 na oras. 6 na doktor ang metikulosong gumawa ng surgery para maayos ang mukha ni Hazel. Matagal na panahon bago nagising ulit si Hazel. Ngunit himala na siya ay nakaligtas. Nagbigay pa ng babala ang doktor dahil ayon sa kanya ang recovery ay matagal at napakadelikado. Ang dating magandang mukha ni Hazel ay nasira dahil sa ginawa ni Matt. Kinulong si Matt at pinadala sa pre-trial detention center. Noong September 27, 2023 ang sentensya kay Matt ay binago ng 8 taon. Sa pamamagitan ng presidential decree, 9 na mga judges ang na-dismiss. Isa na doon ang judge ng District Court ng Choi Region na nagpalabas kay Matt kahit na under probation supervision pa ito. Siya ay na-dismiss dahil sa hindi karapat-dapat na pag-uugali ng isang judge. 6 pa ng mga investigador ay nasangkot din sa investigasyon ng insidente. Inungkat nila ang dating mga kaso ni Matt at pinag-aralan ulit. At sa bagong indictment ay nakahanda ng 11 articles na ipipresenta nila sa korte. Huling parte ng December 2023 ay natapos ang lahat ng investigative activities. At noong January 9, 2024 ay nagsimula ng unang court hearing. Itinanggi ni Matt ang kahit sa alinman sa 11 episodes na ikinaso sa kanya. Umiwas siya sa mga tanong ng judges sa lahat ng posibleng paraan
At sa isang pagkakataon ay sinabi pa niya na siya ay naposes ng demonyo, kaya hindi siya makapagsalita. Naging agresibo din si Matt sa mga witnesses na siya naging dahilan kaya ay pinagpaliban ang trial. Noong January 24, 2024, ang final closed session ay ginanap. Si Judge Kadir Kolova ay sinaalang-ala ang lahat ng mga detalye ng naturang komplikadong kaso at hinatulan si Matt ng 20 years na pagkakakulong na walang karapatan na mag-apply para sa probation. Kinakailangan din niyang magbayad ng 2 million sum o halos 1.3 million sa peso kay Asel at ang halagang 880,000 sum o halos 600,000 sa estado. Noong spring, ang defendant ay nag-file ng appeal, ngunit ang kanyang 20 years na sentensya ay nananatiling hindi nagbago. Si Asel naman ay gustong hilingin na sana ay masentensyahan ng life imprisonment si Matt. At ang lahat ng involved ay hayagang maalis sa katungkulan at maparusahan. Sinabi ni Asel na, "Maging halimbawa sana ito sa lahat. Gusto kong walang babae sa Kyrgyzstan na dumanas ng sakit na dinadala ko at ng aking pamilya." Ang pamilya ni Asel at mga aktivista ay humihiling na sana ay mabigyan ng life sentence si Matt. Ngunit kahit nakakulong na ay patuloy pa din si Matt sa pag-text ng pagbabanta kay Asel na may babala, nalalabas pa rin ito at hahanapin siya. Ang kasong ito ay sumikat sa buong bansa. Si Diana na kapatid na babae ni Asel ay nag-apila para magpasa ng batas sa domestic violence. Ayon sa kanya na kung hindi gagawin ay ipapakita niya sa kanilang hitsura ni Asel ng walang takip para maisip nila kung ano ang halaga ng isang desisyon. Nag-publish din sa Diana ng petition na humihingi para sa life sentence ng walang parole kay Matt. Sa kabila ng katotohanan na ang mga sugat ni Asel ay unti-unti nang naghihilom, ngunit ang buong paggaling ng kanyang pandinig at paghinga ay magiging mahaba. Sa isang interview ay sinabi pa ni Asel na walang salamin sa kanyang kwarto dahil hindi siya pinapayagan na makita ang kanyang mukha. Ngunit isang araw habang nililinis ang kanyang sugat ay may metal operating lamp sa kwarto ng doktor na nakalimutan niyang itago. Doon na nakita ni Asel ang refleksyon ng kanyang mukha sa unang pagkakataon matapos ng insidente. Kahit siya ay natakot sa kanyang sarili. Nung nakita niyang itsura ng kanyang tenga at ilong ay halos mawalan siya ng malay dahil sa pagkabigla. Marami pa ang kinakailangang surgery ni Asel bago maibalik sa maayos ang kanyang mukha. Bago ang plastic surgery ay dadaan pa siya sa maraming operasyon para buuin muli ang kanyang mukha para maibalik ang frame ng kanyang tenga at ilong. Ito ang mga operasyon na nangangailangan ng mahabang paghahanda at mahabang panahon ng pagaling na hindi bababa sa 1 taon. Gayon din ay nawala halos 20% ng kanyang pandinig na tiyak namang maibabalik sa normal. Ngunit ang mga nasabing surgery ay hindi gagawin sa Kyrgyzstan mismo kundi sa Turkey at sa iba pang bansa at nangangailangan ito ng malaking halaga. Isang plastic surgeon sa Turkey ang nag-offer na siyang gagawa ng surgery at libre lahat. Ngunit nung nakita ng Turkish doctor ang kondisyon ng ilong ni Asel, ay sinabi niyang hindi kakayanin ng plastic surgery ang kanyang ilong. Kinakailangan munang maisagawa ang maraming operasyon para maayos ito. Ang surgery para maayos ang ilong at tenga ni Asel ay nagkakahalaga ng $45,000 o humigit kumulang 2.7 million pesos. Si Diana ay ang siyang nagpapakalat ng impormasyon tungkol kay Asel at ang nangangalap ng pondo para sa operasyon. Sinabi niya na lahat ng mahihirap na operasyon ay gagawin sa Turkey. Sinabi din niya na halos wala pa sa kalahati ang nalikob nilang pera. Di pa kasama doon ang ibang gastusin gaya ng accommodation, psychologist, rehabilitation, interpreter, gamot at iba pa. Saad pa niya na marami siyang pictures ng mukha ni Asel at halos hindi niya kaya itong tignan dahil halos wala nang natira sa kanyang ilong at mga tenga. Dagdag pa niya na kung hindi niya makayang mapaabot sa $45,000 ang malikom na pera ay ipapublish nila ang mukha ni Asel na walang bandages para makita ng buong mundo ang tunay na mukha ng kawalan ng batas at ang tunay na mukha ng isang biktima ng karahasan. Gusto niya na makita ito ng mga judge at mga pulis para makapag-isip sila bago gumawa ng mga kinakailangang desisyon at batas. Kung hindi sana nabigyan ng probation ng judge si Matt, ay hindi sana yun nangyari kay Asel. Regular na nag-organize ng events si Diana para makakuha ng atensyon ng publiko sa problema ng domestic violence laban sa mga babae. Sa ngayon ay ginaganap ang fundraising na Asel Support
para makatulong sa pagpapanumbalik ng kalusugan ni Asel. Pangarap din ni Asel na magbukas ng foundation para matulungan ang mga babaeng inabuso din tulad niya. Shout out kay Nelson Ladrido ng Seattle, Washington. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!